Naisip mo na ba kung ang isang simpleng bagay tulad ng araw-araw na kalinisan ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay? Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang dieta, ehersisyo at pamamahala ng stress ang mga susi sa mahabang buhay, ngunit may isang nakakaligtaang kadahilanan na may malaking epekto sa iyong kalusugan: kung gaano mo hinuhugasan ang ilang parte ng iyong katawan. Ang totoo, may mga partikular na bahagi na kung hindi malinis ang maayos ay maaring magdulot ng malubhang mga problema sa kalusugan, mula sa impeksyon hanggang sa talamak na pamamaga at kahit na huminang immune system. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mahahalagang bahagi ng katawan na kailangang hugasan araw-araw kung nais mong mapanatili ang iyong kalusugan at pahabain ang iyong buhay. Hindi lamang ito para maging presko. May direktang papel ang mga ito sa pag-iwas sa sakit, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagbawas ng panganib ng mga karamdaman na kaugnay ng edad. Kung napapabayaan mo ang aliman sa mga ito, maaaring nalalagay mo sa panganib ang iyong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Manatiling nakatutok hanggang sa dahi, hindi mo lamang malalaman kung ano ang mga bahaging ito ng katawan, ngunit mauunawaan mo rin kung bakit napakahalaga ng tamang kalinisan sa mga ito habang tumatanda ka. Ang maliit na pagbabagong ito sa iyong routine ay maaaring isa sa pinakamadaling paraan upang protektahan ang iyong kalusugan sa mga darating na taon. Okay, simulan na natin. Una, kamay, ang unang depensa laban sa sakit. Ang iyong mga kamay ang pinakagamit at pinakalantad na bahagi ng iyong katawan, ngunit madalas itong binabalewala pagdating sa kalinisan. Isipin kung gaano karaming bagay ang iyong nahahawakan sa isang araw. Mga doorknob, pera, shopping cart, elevator buttons, iyong telepono, at maging ang iyong mukha. Sa bawat hawak mo, kumakapit ang bakterya, virus, at iba pang mikrobyo na madaling makapasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong bibig, ilong o mata. Kaya ang paghuhugas ng kamay ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi para maprotektahan ka mula sa malubhang impeksyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na paghuhugas ng kamay ay makabuluhang nakakabawas sa panganib ng sipon, trangkaso, food poisoning, at maging mga mas malalang sakit tulad ng pulmonya. Napakasimpleng gawain, ngunit ito ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang panatilihing malakas ang iyong immune system at maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon sa kalusugan. Ang problema, karamihan ay hindi naghuhugas ng sapat o maayos. Marami ang mabilis lang nagbabanlaw sa ilalim ng gripo, nagkukuskus ng sabon ng 1 o 2 segundo at pagkatapos ay pinapatuyo. Ngunit hindi iyon sapat para tuluyang matanggal ang mga mikrobyo. Kailangan mong maghugas ng kamay gamit ang sabon at maligamgam na tubig ng hindi bababa sa 20 segundo. Siguraduhin kinukuskus ang pagitan ng mga daliri, ilalim ng mga kuko at maging ang iyong pulso. Isipin si James, isang 72 taong retiradong guro. Dati akala niya ay sapat na ang paghuhugas ng kamay bago kumain, ngunit madalas siyang magkasipon at pakiramdam niya ay laging pagod. Nang sinimulan niyang hugasan ng mas madalas at maayos ang kanyang mga kamay, pagkatapos humawak ng groceries, maghawak ng mga bagay sa publiko, at kahit pagkatapos alugin ang kanyang aso, napansin niya ang malaking pagbabago. Bihira na siyang magkasakit, mas marami siyang enerhiya, at kahit ang kanyang allergies ay hindi na gaanong sumasama. Ang pangunahing punto, ang paghuhugas ng kamay ay hindi lamang isang ugali. Ito ay unang depensa laban sa sakit. Kung pakiramdam mo ay madalas kang magkasipon o may problema sa tiyan ng higit sa karaniwan, maaaring oras na para bigyan ng pansin kung gaano kadalas at gaano kaayos ka naghuhugas ng kamay. Isang maliit na pagsisikap na may malaking epekto sa iyong kalusugan. Pangalawa, mga paa
ang pundasyon ng iyong paggalaw at kalusugan. Ang iyong mga paa ang nagdadala sa iyo sa buong buhay mo, ngunit kadalasan ito ang isa sa pinakapabayaang bahagi ng katawan pagdating sa kalinisan. Maaring paminsan-minsan mo lang silang banlawan sa shower, ngunit binibigyan mo ba talaga sila ng nararapat na atensyon? Ang totoo, ang iyong mga paa ay tahanan ng bakterya at fungi, at kung hindi mo sila lilinisin ng maayos araw-araw, maaari kang magkaroon ng malubhang problema sa kalusugan habang tumatanda. Ang iyong sirkulasyon ay natural na bumabagal at ang iyong balat ay nagiging mas marupok sa paglipas ng panahon na nagpapahina sa iyong mga paa laban sa impeksyon, ulcer, at maging nerve damage. Kung nakaranas ka na ng makating paa, basag na takong, o matinding amoy ng paa, ang mga ito ay senyales na lumalaganap ang bakterya at fungi at babala na kailangan mong pagbutihin ang kalinisan ng iyong paa. Ang simpleng problema ay maaaring maging masakit na impeksyon, problema sa paggalaw, at maging pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Marami ang akala na sapat na ang pagpapatak ng tubig at sabon sa kanilang mga paa habang naliligo, ngunit hindi ito totoo. Kailangan mong aktibong kuskusin ang iyong mga paa, kasama ang pagitan ng mga daliri kung saan nagtatago ang bakterya at fungi. Ang paggamit ng malambot na brush o washcloth na may maligamgam na tubig at sabon ay makakatulong para matanggal ang patay na balat, maiwasan ang fungal infections tulad ng athlete's foot, at mabawasan ang amoy ng paa. At huwag kalimutang patuyuing mabuti ang mga ito pagkatapos, lalo na sa pagitan ng mga daliri, dahil ang halumigmig ay perpektong lugar para sa pagdami ng bakterya. Kunin natin si George, isang 75 anyos na dating mekaniko. Taon siyang nakatayo sa trabaho, ngunit habang tumatanda, napansin niya na laging masakit ang kanyang mga paa, lumalapot ang kanyang mga kuko, at madalas siyang magkaroon ng maliliit na sugat na matagal gumaling. Nang payuhan siya ng doktor na hugasan at suriin araw-araw ang kanyang mga paa, naging ugali na niya ito. Hindi lamang gumanda ang kalagayan ng kanyang mga paa, naramdaman din niyang mas lumakas ang kanyang balanse at kakayahang gumalaw dahil mas maayos na niyang inaalagaan ang pundasyon ng kanyang katawan. Ang kondisyon ng iyong mga paa ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangkalahatang kalusugan. Ang mahinang sirkulasyon, impeksyon sa balat, at maging mga komplikasyon dulot ng diabetes ay maaaring unang lumabas sa mga paa. Kaya kung napapabayaan mo ang mahalagang bahaging ito ng iyong katawan, oras na para bigyan ito ng pang-araw-araw na pangangalaga na nararapat. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-rekomenda akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin upang patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, mukha, higit pa sa itsura. Ang iyong mukha ay isa sa mga pinaka-exposed na bahagi ng iyong katawan, palaging nahaharap sa bakterya sa hangin, alikabok, polusyon, at maging sa natural na oils mula sa iyong mga kamay. Pero alam mo ba na ang hindi tamang paghuhugas ng mukha ay hindi lang nagdudulot ng pimples? Maaari itong magpataas ng risk sa eye infections, respiratory issues, at kahit magpahina ng iyong natural na depensa ng katawan. Isipin mo, ang iyong ilong, bibig at mata ay direktang daanan ng bacteria at viruses. Sa buong araw, maliliit na particles ay dumidikit sa iyong balat at sa bawat paghawak mo sa mukha, kahit hindi mo namamalayan, naililipat mo ang mga germs sa mga sensitibong bahaging ito. Kaya ang pang-araw-araw na paghuhugas ng mukha ay hindi lang para magmukhang fresh ang balat, kundi isang mahalagang hakbang para protektahan ang iyong kalusugan. Isa sa mga madalas na nakakaligtaan ay ang palibot ng mata at ilong.
Ang iyong mga talukap at pilik mata ay maaaring mag-ipon ng dumi at bakterya na nagdudulot ng iritasyon, pamumula o kahit infections tulad ng conjunctivitis. Gayon din ang iyong mga butas ng ilong na humuhuli ng alikabok, allergens at germs. Kung hindi mo regular na lilinisin ang mga bahaging ito, maaring tumaas ang risk mo sa respiratory infections, sinus problems at eye discomfort. Pero ito ang mali ng karamihan. Masyado silang harsh maghugas o kulang naman. Ang paggamit ng mainit na tubig, matapang na sabon, o masyadong maingat na pagkuskos ay maaaring magtanggal ng natural oils ng balat na nagiging sanhi ng iritasyon at dryness. Sa kabilang banda, ang hindi sapat na paghuhugas ay nag-iiwan ng bakterya na nagdudulot ng clogged pores, infections, at skin conditions tulad ng dermatitis. Kilalanin natin si Susan, isang 68 taong gulang na retired librarian. Akala niya dati ay sapat na ang pagdampi ng tubig sa mukha. Pero unti-unting nairita ang kanyang balat at madalas siyang makaranas ng watery eyes at sinus issues. Nang magpalit siya sa mas banayad na routine, gumamit ng maligamgam na tubig, mild soap, at mas maingat na paghuhugas sa palibot ng mata at ilong, hindi lang gumanda ang kanyang balat, kundi nabawasan din ang allergy symptoms at congestion. Ang pag-aalaga ng iyong mukha ay hindi lang para sa itsura, kundi para panatilihing malinis at ligtas ang mga pinakasensitibong bahagi ng iyong katawan. Kung madalas kang nagpuputi ng mata, laging may sipon, o napapansing madalas ang skin irritation, baka kailangan mo nang baguhin ang paraan ng paghuhugas mo ng mukha. Ang simpleng habit ng tamang facial cleansing ay makakatulong para mas maging komportable ka, huminga ng maayos, at maiwasan ang mga impeksyon. Ngayon pag-usapan naman natin ang isa pang bahagi ng katawan na malaki ang epekto sa kalusugan pero madalas lang napapansin kapag may problema na. Pang-apat, kilikili, mahalaga para maiwasan ang amoy at impeksyon. Ang iyong kilikili ay hindi lang para sa pag-regulate ng body temperature. Nandito rin ang sweat glands na maaring maging breeding ground ng bacteria kung hindi malinis ng maayos. Marami ang nag-iisip na ang underarm hygiene ay para lang maiwasan ang body odor, pero ang totoo, ang pagpapabaya dito ay maaaring magdulot ng skin infections, pamamaga, at maging long-term health issues. Kailangang linisin araw-araw ang kilikili dahil sa interaction ng pawis at bakterya. Ang pawis mismo ay walang amoy, pero kapag nahalo ito sa bakterya sa balat, nagkakaroon ng odor. Kapag naipon ng bakterya at pawis, maaari itong magdulot ng skin irritation, clogged pores, at masakit na impeksyon tulad ng abscesses. Lalo na para sa mga matatanda na mas sensitibo ang balat at mabagal ang healing time, mahalaga ang regular na paglilinis. Ang isa pang problema sa maruming kilikili ay ang risk ng clogged sweat glands na nagdudulot ng discomfort at maaaring magdulot ng hidradenitis suppurativa, isang masakit na skin condition kung saan nagkakaroon ng mga bukol sa ilalim ng balat. Ang paghuhugas araw-araw ay nag-aalis ng dead skin, bacteria at sobrang pawis para maiwasan ang mga problemang ito. Ang isang pagkakamali ng marami ay ang pag-asa lang sa deodorant imbes na proper washing. Ang deodorant at antiperspirant ay nakakatulong sa amoy pero hindi nito inaalis ang bakterya. Kapag inilagay ito sa maruming balat, maaari pang matrap ang bakterya na magdudulot ng mas malalang iritasyon at mas malakas na amoy. Kaya mahalagang maghugas muna gamit ang mild soap at maligamgam na tubig bago mag-apply ng kahit anong product. Tingnan natin si David, isang 74 na taong gulang na retired truck driver. Akala niya dati ay sapat na ang paglalagay ng konting deodorant sa umaga. Pero unti-unting nairita at sumakit ang kanyang balat sa kilikili. Nang malaman niya ang kahalagahan ng tamang paglilinis, sinimulan niyang hugasan ng maigi ang kanyang kilikili bago mag-deodorant. At sa loob ng ilang linggo,
nabawasan ang irritation, amoy at mga rashes. Ang pagpapanatiling malinis ng kilikili ay hindi lang para fresh, kundi para mapanatiling malusog ang balat, maiwasan ang impeksyon at mabawasan ang discomfort sa araw-araw. Kung nakakaranas ka ng pangangati, pamumula o matinding amoy, baka kailangan mo nang baguhin ang paraan ng pag-aalaga mo sa bahaging ito. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na gumawa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5. Pusod ang tago-tagong lungga ng bakterya. Ang iyong pusod ay isa sa mga pinaka-napapabayaang bahagi ng katawan, ngunit ito rin ay isa sa pinakamarumi. Maaring mukhang hindi ito isang bahaging kailangang huhugasan araw-araw, ngunit dahil ito ay maliit at nakasarang espasyo, nakakapag-ipon ito ng pawis, patay na balat, at bakterya ng higit pa sa inyong inaakala. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, ang karaniwang pusod ay naglalaman ng daan-daang uri ng bakterya at ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng impeksyon kung hindi maayos na nalilinis. Ang pinakamalaking problema sa kalinisan ng pusod ay karamihan sa mga tao ay lubos itong nakakalimutan. Madaling isipin na ang pagdaos-dos ng sabon at tubig sa iyong katawan habang naliligo ay sapat na, ngunit ang totoo, kailangan ng direktang atensyon ang bahaging ito. Kung hindi maayos na nalilinis, dumarami ang bakterya at fungi na nagdudulot ng masamang amoy, pangangati at sa ilang mga kaso, impeksyong nangangailangan ng medikal na atensyon. Para sa mga may malalim na pusod o sobra sa timbang, mas mataas ang panganib. Mas madaling maipon ang pawis at dumi at kung hindi aagapan, maaari itong maging pugad ng yeast infection at labis na pagdami ng bakterya. May mga taong nakakaranas pa ng pananakit, pamumula o mabahong discharge mula sa kanilang pusod. Lahat ng ito ay mga palatandaan na may impeksyong umuunlad. Ang pinakamabisang paraan para linisin ang iyong pusod ay banlawan ito ng dahan-dahan gamit ang basahan o cotton swab na isinawsaw sa maligamgam na sabon at tubig at siguraduhing tuyuin ito ng maigi pagkatapos. Iwasan ang paggamit ng malalakas na kemikal o labis na pagkuskus dahil maaari itong magdulot ng pangangati. Kung mapapansin ang patuloy na masamang amoy o mga sintomas ng impeksyon, mainam na magpatingin sa doktor dahil ang hindi nagagamot na impeksyon sa pusod ay maaaring kumalat. Halimbawa si Nancy, isang 70 taong gulang na lola na hindi pinapansin ang kanyang pusod. Palagi niyang inaakala na sapat na ang mabilis na pagbanlaw sa shower, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya ang kakaibang amoy at paminsan-minsang pamumula. Nang matutunan niya ang tamang paraan ng paglilinis ng pusod, sinimulan niya itong banlawan ng dahan-dahan araw-araw. At sa loob ng ilang linggo, nawala ang amoy at mas naging malinis ang pakiramdam niya. Maaring hindi mo madalas na iniisip ang iyong pusod, ngunit ang pagpapanatili nitong malinis ay makakaiwas sa discomfort, impeksyon, at iba pang hindi kinakailangang problema sa kalusugan. Kung hindi mo ito napapansin noon, ngayon na ang tamang panahon para isama ito sa iyong regular na routine sa kalinisan. Pangwakas na mga kaisipan, nabanggit na natin ang 5 mahahalagang bahagi ng katawan na dapat huhugasan araw-araw. Ang iyong mga kamay, paa, mukha, kilikili at pusod. Bawat isa sa mga bahaging ito ay may malaking papel sa iyong pangkalahatang kalusugan, ngunit madalas itong napapabayaan sa pang-araw-araw na routine. Sa pagpapanatili ng kanilang kalinisan, hindi lamang napapabuti ang personal na kalinisan, pinoprotektahan mo rin ang iyong sarili mula sa impeksyon, discomfort, at maging pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Ang totoo, ang pagtanda ay nagdudulot ng mga bagong hamon
pagdating sa pagpapanatili ng malinis at malusog na katawan. Ang balat ay nagiging mas sensitibo, nagbabago ang tugon ng immune system at nangangailangan ng mas maingat na pag-aalaga. Ngunit ang magandang balita ay ang simpleng palagiang mga gawi tulad ng pang-araw-araw na paghuhugas ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pakiramdam at kalusugan. Kung may isang bagay na dapat mong matandaan mula sa ating talakayan ngayon, ito ay ito. Ang maliliit na pagbabago sa iyong routine ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kabutihan. Maaaring ito ay ang paglalaan ng kaunting oras para linisin ang pagitan ng iyong mga daliri sa paa, paghugas ng maayos sa ilalim ng iyong mga braso, o pagtitiyak na malinis at mabango ang iyong pusod. Ang mga simpleng pagsisikap na ito ay nagbubunga ng mas malusog at komportabling buhay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 5 bahaging ito ang iyong hinuhugasan na araw-araw at alin ang sa tingin mo ay dapat mong bigyan ng mas maraming pansin pagkatapos ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung ano ang iyong natutunan at kung paano mo ito isa sa buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng mahusay na content upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan namin ang iyong pakikilahok sa susunod na video.